Ang soberanong utang ng Rusya ay ibinaba sa junk status. Mas mababa pa sa 1 sentimo ang halaga ng ruble. May panggamba ng paparating na krisis sa real estate na maaring magpalala sa ekonomiya ng Rusya. Isang sobrang init na ekonomiyang pangdigmaan na nanganganib sumabog sa pinakamalalang paraan. Pero lahat ng mga epekto na ito ay resulta ng mga desisyon ni Putin at ng mga desisyon lang ni Putin. Nababasag na ang gulugod ng ekonomiya ni Putin. Kaya natatakot siyang mawalan ng kapangyarihang pampolitika at nawawala ang lohika. Ang multi-trilyong rublo na merkado ng pabahay sa Rusya ay nasa death spiral. Walang parachute. Milyon-milyong aplikasyon sa pautang ang tinatanggihan ng mga bangko, habang ang karaniwang mamamayan ay dumaranas ng 30% interest rate. Ang pinaka-nakakagulat ay ang kakaibang solusyon. Ang rehimen ni Putin ay lihim na nagtutayo ng pabahay para sa mga peking mamimili na hindi naman totoo. Patuloy silang nagtataas ng walang lamang lungsod. Nilalagay sa panganib ang malaking housing bubble dahil hindi kayang pabagalin ng Russia ang sektor ng construction. Sinadya ang krisis na ito bilang pagsabotahe sa sarili. Bunga ito ng siklo kung saan tinakpan ng Estado ang utang sa malaking subsidya at nagdulot ng inflasyon sa pag-imprenta ng 43 trilyong rubles. Ngayon, kailangan nilang pumili sa pagbagsak ng pananalapi o rebolusyong pampolitika. Ganito winawasak ng isang walang saysay na digmaan ang bansa mula sa loob. Nagsimula ang kwento pagkatapos bumagsak ang Unyong Sobyet. Noon, mahalagang bahagi ng ekonomiya ng Russia ang pamilihan ng pabahay. Naging plataporma ito ng katatagan para sa ekonomiya ng bansa. Siyempre, ang isang bansa na may halos 150 milyong mamamayan ay nangangailangan ng maraming unit ng pabahay. Para maitayo ang mga unit ng pabahay, kailangan ng maraming construction. Ang lahat ng construction ay nangangailangan ng maraming materyales na kailangang i-produce at ihatid. Ang transportasyon ay kailangan ng gasolina at iba pa. Ang merkado ng pabahay ang naging mitya na nagpaikot sa trilyong gear na hugis ruble na nagtulak sa buong ekonomiya ng Rusya pasulong. Ngayon, unti-unti nang humihinto ang bahaging ito ng ekonomiya. Batay sa insider, naging mapaminsala ang merkado noong ikalawang quarter ng 2025. Bawat buwan ay may naitalang pagbaba ng benta at umabot pa sa nakakagulat na 55% ang ibinagsak noong Hunyo. Para maintindihan ito, dapat nating tingnan ang mortgage system ng bansa na iba sa karamihan ng makabagong pautang. Mahalagang pag-ibahin ang first tier at second tier na merkado. Sa Rusya, ang first tier na merkado ay tumutukoy sa mga bagong tayong bahay na hindi pa kailanman natirhan, habang ang second tier naman ay tumutukoy sa bentahan ng mga kasalukuyan at nagamit ng mga unit. Nangingibabaw ang first tier na unit sa merkado ng Rusya at lalo itong lumakas mula 2020 dahil sa bagong sistema ng mortgage. Mas marami ang bagong tayong bahay kaysa nagamit na unit at malaki rin ang agwat ng presyo ng mga ito. Ang first tier na bahay ay 15x mas mahal sa kasalukuyang unit o 44% mas mataas sa karaniwan. Ang dahilan nito ay nasa sistema ng mortgage ng Russia upang pasiglahin ang merkado matapos ang COVID-19 pandemic kung saan parehong humina ang merkado ng pabahay at construction. Nagpakilala ang Russia ng tinatawag na preferential mortgages na para lamang sa mga first-tier na unit ng pabahay. Layunin ng sistemang ito na palakasin ang demand sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbabayad ng utang na magdudulot ng positibong pagbabago sa sektor ng construction. Maraming Ruso ang umasa sa preferential mortgages, kaya naging pabigat ito sa budget ng bansa. Sa mga mortgage na ito, Estado ang nagbabayad ng karamihan ng interes sa bangko, hindi ang mga mamamayan. Noong 2024 ang interest rate sa Rusya ay nasa 16-20%. Sa preferential mortgage, 6% lang ang interest ng bumibili at ang sobra ay sagot ng Estado. Ang preferential mortgage ay para sa batang pamilya, information technology worker, defense worker, at ilang residente sa Arctic, Far Eastern, at rural na lugar. May mga kondisyon itong kalakip. Halimbawa, kahit maaprubahan ang pamilyang may anak na mas bata sa 6 na taon para sa mortgage, kailangan pa rin nilang magbigay ng 20% hanggang 30% na down payment ng pauna. Ibig sabihin, hindi rin makakakuha ng prioridad na mortgage ang mahihirap na pamilya, kahit para talaga ito sa kanila. Mas maganda ang trato ng Estado sa mga information technology worker bilang desperadong paraan
para mapanatili ang mga manggagawa sa pinakamabilis lumagong industriya sa mundo dito sa bansa. Hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-alis. Simula nang ihiwalay ng Russia ang sarili noong 2000 at 22,000 information technology worker ang nagtrabaho sa ibang bansa bilang exile. Di sapat ang preferential mortgage para maibalik sila. Kahit may mga issue, milyon-milyong Ruso pa rin ang kumuha ng preferential loans para sa tier 1 na bahay na nagpasigla sa konstruksyon. Gayunpaman, ang papaman na ilayos sa paman, mukhang pinalitan lang ng Russia ang isang set ng problema ng panibago. Dahil ang mga pautang na sinubsidyohan ng gobyerno ay nagdulot ng matinding pressure sa National Treasury. Nilusob ng Russia ang Ukraine noong 2022. Sinasabi ko lang ito kung sakaling hindi mo alam. At ang digmaan, kung hindi mo rin alam, ay napakamahal. Nawawalan ng kapital ang bansa. Kaya lalo silang nahihirapang bayaran ang mga pribilehiyong pautang. Dahil dito, ang State Duma, ang mababang kapulungan ng Federal Assembly ng Russia, ay seryosong pinag-iisipan na itaas ang bahagi ng interes na babayaran ng mga mamamayan mula 6% hanggang 12%. Sa madaling salita, napakahigpit ng budget ng Russia at lalo pa itong humihigpit araw-araw. Kaya lalong nagiging mahirap harapin ang sistemang prioridad sa pautang. Sila ang nag-imbento at nagpatupad. Bukod pa rito, ito ang dahilan kung bakit nagsimulang malakihang tumanggi ang mga bangko sa pagbibigay ng mga prioridad na pautang sa mga nanghihiram. Noong 2024, tinanggihan ang 4 sa 5 mortgage na aplikasyon. At sa lahat ng mga nanghihiram na nakakuha ng prioridad na pautang, halos kalahati sa kanila ay binigyan ng return plan. Ibig sabihin, kailangan nilang ilaan ang higit 80% ng kita nila sa pagbabayad ng utang. Sa huli, ang bagong disenyo ng sistema ng mortgage ng Russia na dapat sana'y tutulong lang para maibsan ang pressure na dulot ng COVID-19 pandemic ang naging pangunahing opsyon ng publiko para sa mortgage. Ito rin ang nagpasimula ng siklo ng utang na tinangkang solusyonan ng Estado. Lalong lumalaki ang utang ng mamamayan at tumataas ang interest rates, pati upa. Paulit-ulit lang, nagdulot ito ng malawakang pagkakautang, kung saan ang mayayamang elit lang ang kayang bumili ng ari-arian nang hindi gaanong apektado ang kita nila. Natapos ang programang pautang na sinusuportahan ng gobyerno noong Hulyo ng 2024 at ito ang naging dahilan ng malaking pagbagsak ng interes sa real estate. Noong Hunyo 2025, bumaba ng 66% ang mortgage release kumpara Hunyo 2024. Ibig sabihin mas kaunti ang bumibili ng real estate. Ang dahilan ng pagbagsak na ito ay ang sobrang taas na mortgage rates na hindi na sinusuportahan ng gobyerno. Kung umutang ng 44 na milyong rubles na may 20% down payment at 30% taunang interes na, maniwala ka man o hindi, ay isang karaniwang kasunduan sa Russia. Sa puntong ito, babayaran nila ng 146 na milyong rubles ang kabuang halaga ng loan na talagang nakakabaliw. Hindi lang ang nakakatakot na sistema ng pautang ang dahilan ng pagbagsak ng housing market sa Russia. Nang lusubin ng Russia ang Ukraine, tumaas muna ang ruble bago bumaba. Nangyari ito dahil tumaas ang gastos ng Russia sa militar at pinansya para mapanatiling tumatakbo ang bansa sa digmaan. Upang masigurong may sapat na pondo, ginamit ng sentral na bangko ng Russia ang solusyong akala nating lahat ay epektibo noong bata pa tayo. Mag-imprenta ng mas maraming pera. Nag-imprenta sila ng 43 trilyong rubles kung eksakto. Ang mabilis na paglaki ng pondo sa maikling panahon ay nagdulot ng matinding implasyon. Umabot sa pinakamataas mula 2002. May dalawang negatibong epekto ito sa merkado ng pabahay at naaangkop sa lahat ng sistemang pang-ekonomiya. Hindi lang sa Russia, ang implasyon ay tumutukoy sa pagdami ng pera sa merkado ayon sa kahulugan nito. Kapag dumami ang pera, tumataas ang presyo ng bilihin. Kasama rito hindi lang ari-arian, kundi pati sasakyan, alahas, at iba pang luho. Dahil sa mataas na demand sa ari-arian, dito rin pinakamabilis tumaas ang presyo. Ang ikalawang epekto ng implasyon sa presyo ng ari-arian ay tumutukoy sa sikolohiya ng tao na nagpapakita ng krisis. At sa panahon ng krisis, gusto ng mga tao na magkaroon ng isang bagay na may tunay na halaga, isang tunay na asset. Ang pinakahinahanap na tunay na asset ay ari-arian. Kaya naman kailangang tumaas ng husto ang presyo ng mga ari-arian. Para gawing simple, artificial na nilikha ni Putin at ng kanyang mga kasamahan ang inflation nang salakayin nila ang Ukraine. Ginawa nila ito habang ang treasury ng estado ang nagbabayad ng karamihan
sa interes ng mortgage. Hindi lang sila nagbabayad ng utang, aktibo pa rin ang programa. Noong 2022, patuloy silang tumatanggap ng bagong nangungutang sa programa habang lumilikha ng implasyon. Kung hindi pa sapat yan para ipakita ang katanggahan ng pamunuan, ewan ko na lang. Hindi pa tapos ang kwento dahil pag-uusapan pa natin ang malaking bloke sa gumuguhong bahay. Ang mga international na parusa. Hindi nagustuhan ng ibang bansa nang salakayin at barilin ng Russia ang isang soberanong bansa, at ang pinakamabisang paraan para parusahan ang isang kaaway nang hindi ka direktang nasasangkot sa labanan ay sa pamamagitan ng ekonomiya. Ang malaking bahagi ng mundo ay nagpatupad ng lahat ng posibleng parusa laban sa Russia, at tiyak na nagkaroon iyon ng epekto sa merkado ng pabahay ng Russia. Negatibong naapektuhan nito ang kakayahan ng bansa bumili at pinalala ang implasyon. Mas malapit sa pinag-uusapan natin, winasak nito ang investment climate sa bansa. Bigla na lang umatras ang mga mamumuhunan sa kanilang mga plano sa pagpapaunlad. Naapektuhan ang supply side ng supply at demand dahil itinigil ang mga proyekto nang umatras ang mga dayuhang mamumuhunan. Sa demand side, natigil ang mga proyektong pinondohan ng Rusong mamumuhunan para sa mga dayuhang gustong magmay-ari ng real estate sa Russia dahil hindi na makapasok ang mga mamimili. Bukod pa rito, humina ang demand sa real estate dahil sa kakulangan ng kanluraning mamumuhunan. Sa kabuuan, ang mga parusang ipinataw ng ibang mga bansa ay negatibong nakaapekto sa parehong supply at demand sa sektor ng pabahay. Umabot sa higit 200 bilyon ang nawalang kapital ng Rusya dahil sa paglabas ng mga ari-arian palabas ng bansa. Noong taon ng pananakop sa Ukranya, ito ang pinakamalaking kapital na pagkalugi sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa ulat ng Hulyo, bumaba ng 2% ang sektor ng pabahay mula Enero hanggang Hunyo 2025. Ipinapakita nito na ang mataas na presyo at mababang interes sa real estate ay hindi nakakatulong sa mga tagapagtayo. Ngunit ang mga commercial na real estate development ay bumagsak ng nakakagulat na 38%. Patuloy pa rin silang gumagawa ng maraming unit kahit kaunti lang ang interesadong mamimili. Nagpapatanong ito kung ganito nakalala ang kakulangan ng pera ng publiko sa Russia at kung ganito kababa ang interes sa pangunahing pabahay. Bakit tila sunod-sunod ang pagtatayo ng mga bagong gusali at subdivision? Para saan at para kanino ginagawa ito ng mga construction company? Isa sa mga dahilan nito ay ang installment program ng mga developer na sobrang popular noon sa Russia. Gumagana ito sa pagbabayad ng installment diretso sa developer. Walang kailangan na loan. Nagkakasundo ang developer at bumibili sa buwan ng installment na binabayaran ng bumibili. Parang nagbabayad ng upa. Ito ang ugat ng problema sa programang ito. Kapag pumirma ka na sa halaga ng property, iyon na ang nakapirmi. Kapag isinama ang implasyon sa Russia, maiintindihan kung bakit takot malugi ang mga developer. Kung parehong pipirma ang dalawang panig sa isang dokumento na nagsasabing ang isang property ay, halimbawa, nagkakahalaga ng 4 na milyong rubles, kailangang bayaran nang bumibili ang 4 na milyong rubles sa buwan ng hulog. Kahit bumaba ng malaki ang halaga ng rubles sa panahon ng pagbabayad, dahil dito, bumaba ang bilang ng mga programang ito. Pati na rin ang natitirang bahagi ng housing market sa Rusya. Pero hindi pa ito tuluyang nawala. Halos lahat ng installment program ng mga developer ay nabawasan ng kalahati ngayong taon. Pero handa pa rin silang magbenta direkta sa mga mamimili. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit patuloy pa rin silang nagtataas ng maraming ari-arian. Isa pang dahilan kung bakit tuloy pa rin ang construction sa Rusya ay dahil naniniwala ang mga developer sa huli. Nalilipas din ang lahat ng ito. Iniisip nila na bababaan ng mga bangko ang kanilang mga rate sa taglamig. Darating din ang mga mamimili at ipagpapatuloy ang kanilang pagbili. At ang ilan sa kanila ay naniniwala pa nga na muling ipapakilala ng gobyerno ang mga pribilehiyong pautang. Pero ang totoong dahilan kung bakit aktibo pa rin ang construction sa Russia kahit mababa ang demand ay hindi dahil sa installment ng developer o pag-asa sa mas magandang bukas. Lahat ito ay tungkol sa industriya. Hindi kayang tiisin ng Russia ang pagbagsak ng construction. 7 milyong Ruso ang nagtatrabaho sa bansa. Pangalawa lang, ang sektor na ito sa kalakalan at pangunahing nagpapaandar ng ibang sektor. Halimbawa, ang construction ang gumagamit ng kalahati ng metalurhiya ng Russia at ng halos kalahati ng manggagawa sa transportasyon. Ang mga kumpanyang pang-construction na nakatutok sa infrastruktura at paggawa ng kalsada ay, halimbawa, nasa malaking problema at ang epekto niyan ay kumalat sa iba pang mga industriya. Umaasa sila sa kontrata ng gobyerno, ngunit di na ina-adjust ng gobyerno ang bayad para sa implasyon. Ang mga kumpanyang gumagawa ng kalsada ngayon ang nangunguna sa pagkaantala ng sahod
At karamihan sa kanila ay nasa estado na ng pre-bankruptcy. Apektado ang milyon-milyong manggagawa sa kalapit na industriya. At hindi ito katanggap-tanggap kay Big Flat. Development, mas malalaking sektor ang construction at residential construction kaysa sa paggawa ng kalsada. Sila ang pangalawang pinakamalaking domino sa ekonomiya ng Rusya. At kapag bumagsak ito, maaaring madamay ang ilang leader. Kaya hindi matigil ng pamahala ang Rusya ang pagpapatayo kahit sobra na ang pabahay at kulang ang demand. At kahit alam nilang maraming mga unit na ito ang mananatiling bakante ng maraming taon matapos itong matapos, patuloy pa rin silang nagtatayo. Sa katunayan, nagpaplano na sila ngayon na magpatayo ng mga proyekto sa mga sinakop na teritoryo. At sa kabila ng malinaw na mga palatandaan, iginiit ng mga pinagmumulan mula sa Rusya na hindi basta-basta magaganap ang pagbagsak ng merkado. Inaasahan nilang mahina ang benta sa 2026, pero bibilis ang konstruksyon sa 2027. Maraming bagay ang nakasalalay sa pangunahing issue, ang digmaan sa Ukraine. Desperado na si Putin tapusin ang digmaan dahil apektado na ang ekonomiya niya. Dahil sa laki ng epekto, pati ang mga susunod na henerasyong Ruso na hindi pa ipinapanganak ay magbabayad sa kasalanan ng kanilang mga magulang at lolo't lola. Gayunpaman, ayaw para rin niyang isuko ang mga nasakop na teritoryo at itigil ang pananakop. Imposibleng mahulaan kung gaano katagal babagsak ang merkado bago ito tuluyang bumagsak. Kapag isinasaalang-alang mo ang lahat ng nasabi, ipinapakita ng datos sa harap natin na ang Rusya ay nasa gitna ng unos ng krisis sa pabahay. Maraming gusali ang umaasa sa mamimili na suportado ng pondo ng Estado. Ngayon nawala na ang pinansyal na suporta, bumaba ang demand sa pabahay dahil hindi na inaasahang bibilin ng mayayaman lahat ng ari-arian. Pinalala pa ng mataas na inflasyon mula sa pagbagsak ng industriya, internasyonal na parusa, at hirap sa budget dahil sa gastusin ng militar sa walang saysay na digmaan. At hindi mahirap makita kung paano bumabagsak ang merkado ng pabahay sa Rusya. Babala ng mga eksperto, mas malaki pa ito kaysa sa merkado ng pabahay lang. Maagang babala ito para sa balanse ng bansa. Kapag sumabog ang construction bubble, maaaring magdulot ito ng malaking pagkabangkarote sa Rusya na mas malala pa sa kasalukuyang krisis. Sabi ni Putin, ayon lang sa plano ang lahat. Patuloy magyabang ang Pangulo gamit ang pinalobong macroeconomic indicators tulad ng gross domestic product ng Rusya, kung saan 30% ay ginagastos sa isang espesyal na operasyong militar na dapat ilang araw lang sana. Isyong hindi naiintindihan o kunwari hindi naiintindihan ni Putin. Isang issue na maaaring maranasan ng karaniwang Ruso ay hindi mo pwedeng kainin ang gross domestic product sa hapunan o gawing bubong sa ulo. Salamat sa panonood.